nung mga congressman, kakasuhan yung ano, or parang didikdikin yung nagpapakalat ng fake news. Yan. Eh paano naman yung mga nagpe-fake news ng mga mainstream media? Yan. At hindi naglalabas ng tunay na balita. Kaya magandang... Hindi na gagawin yun. Yeah. Daw ng isang senador. Ay, nakita ko yan. Grabe Wala yun. ba tayong picture dyan? Dumaan sa bus lane. May mga anak daw ng isang senador. Sino yung na Di umano. back up. Nakita ko sa ano? Sa bus lane. Yun, sinasabi. Dumadaan. Yun. Maraming issue dito kasi sabi nila, wala daw nagbabalita sa media. Yan. SMNI lang ang nagbalita nila. In fairness sa SMNI, no? In fairness sa SMNI, ito, Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. what's up mga kayon, and welcome back pa rin. Siyempre, dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is January 28, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon po o gabi sa inyong lahat kung saan kayo naroon at nanonood dito sa programa natin. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod ay taos puso nagpapasalamat dahil tinatangkilik, tumatambay kayo rito, nakikinig at sinusuportahan nyo yung mga content creator na tulad namin o tulad ko. Maraming salamat po sa inyo, pati na rin yung mga viewers natin sa lokal, sa Pilipinas. Ang dami nyo, grabe. Nagpapasalamat ako sa inyo. Lagi ko yung sinasabi, kayo yung una kong pinapasalamatan maliban sa taas. Dahil talaga sinusuportahan nyo. Dahil wala naman tayong nakukuha mga revenue o pera sa mga politiko na yan. Tanging kayo lang po yung nagko-contribute sa pamamagitan ng panonood nyo, sa paghindi nyo, sa pag-skip ng mga ads nyo, ng ads ko. Kaya doon lang tayo nakakakuha ng revenue. Kung tutusin, kayo nga yung boss ko. Kaya highly appreciated yung mga ginagawa nyo. Maraming salamat. Yung pag-comment nyo dyan, yung simpleng pag-like nyo, yung pag-share nyo ng video ko, yung pag-comment nyo ng mga hashtag na ginagamit natin. Maraming salamat. At grabe, thank you. Attendance check po muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment naman dyan if you're watching from Canada, Switzerland, Illinois, Sweden, UAE, Abu Dhabi, Saudi, Japan, Hong Kong, Singapore, sa Asia o kahit saan man lupalop kayo naroroon. Pati na rin dito sa mga lokal natin, sa mga viewers natin sa Pilipinas. If you're watching from Occidental Mindoro, Cubao, Tagaytay, Taguig, Laguna, Las Piñas, Alabang, Cavite, Pampanga, Pangasinan, maraming salamat sa inyo. Paki-comment naman dyan na malaman natin kung saan nang umabot yung mga videos natin, yung mga vlog natin. Hindi man ako makarating dyan sa abroad o dito sa lokal na Pilipinas. At least yung mga vlog natin ay napapanood na dyan. Maraming salamat. Paki-comment naman dyan. Ha? Thank you. Nasa ganun, meron din tayong YouTube recommendation. Kasi ano yun part yun. Pati yung simpleng pag-like ninyo. Paki-like yung mga video natin. Paki-share. Malaking bagay na yun para sa akin. Na-appreciate yun. Thank you so much. O, ito na. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like at saka mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Kay Franklin Porog, shoutout sa inyo. Isa sa mga member natin dito sa Joe Malone TV. Maraming salamat po. Pwede po kayong mag-join ng membership dyan. Meron po tayong mga exclusive na mga post na unang makakapanood yung mga members natin. Saka may mga kapanayam tayo na dito lang sa channel natin makapapanood. Okay? Maraming salamat ha. Thank you so much. At eto na. Yung unang upload natin about sa mga vlogger kay na magkakaroon ng TRICOM o 3 committee na pinagsama-sama kung saan iimbitahan nila yung mga ibang vlogger siguro. Gusto kasi nila magkaroon ng regulation kung saan magkakaroon ng basihan yung mga vlogger para hindi makapagpakalat ng fake news. So, parang ganon. In short, ganon yung kabuuan, yung essence. Na, kasi meron naman talaga mga ibang vlogger na fake news. Diba? Totoo naman. Hindi naman natin inaano yan. Ako nga, lagi ko nga sinasabi sa inyo, kung wala nang sense yung sinasabi ko at nagpapakalat ako ng fake news, wag na kayo manood sa akin, wag na kayo mag-subscribe. Pero since na nagtitiwala kayo, nandito kayo, nanonood kayo, it means na may sense yung sinasabi natin at alam nyo naman na hindi tayo fake news dahil marami naman tayong pinapakita mga video sa inyo at saka higit sa lahat nagbibigay lang naman tayo ng reaction dito. Okay? Ang tanong, since na magkakaroon ng TRICOM o 3 committee na kung saan siguro iimbitahan nila yung mga narco vloggers kung saan may mga investigation yan, may mga hearing yan, di ba? Paano naman yung mga mainstream media, di ba, na nagpapakalat din ng mga fake news? Aba, matindi! Di ba? O huwag nyo sabihin wala. Paano naman ang lagay kami lang, di ba? Huwag naman ganun, di ba?
Kung ang mga mainstream media, meron silang KBP o kapinsanan, parang gano'n yan, kapinsanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, KBP, na kung saan hindi sila rin pwede magpakalat ng fake news. Kasi meron yan kumbaga may rules and, may mga terms and conditions yan in short. Paano naman yung, tapos titirahin nyo kami, mga mga narco-vloggers, yung mga nagpapakalat ng fake news. Hindi naman lahat. Ang sinasabi lang ni Congressman Barbers, yung mga narco-vloggers, yung mga nagpapakalat ng fake news. So, hindi naman niya tinututulan, and I quote, sinabi niya, hindi naman niya tinututulan yung mga freedom of speech. Ang gusto lang niyang anuhin, yung mga nagpapakalat ng fake news kasi nga, libelous. Saka, gusto niya magkaroon ng regulation. Paano naman yung mga mainstream media? Yan naman. Grabe ka naman, Grabe ka naman. Huwag naman, grabe naman yun. Paano naman yung kung tapos kami, kung naman. Diba? Aba, matindi! Diba? Sana din, pantay din. No? Sana lahat din, diba? Alam naman natin yan na mayroon din mga iilan, gaya ng, di ba sa amin, mga content creator, mga political vlogger, may mga iilan na mga nagpapakalat ng fake news. Totoo naman, di ba? Paano naman yung mga iilan na mga mainstream media na nagpapakalat din ng mga fake news? Di ba? Okay, may iba nga nagbubura pa di ba? Ayan, di ba? Ito na, napag-usapan niya sa SMNI ng mga banatero. Siyempre, sila Coach Oli. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakakuha ng video rito. Sila Coach Eli, sila Banat Bay, sila Jay Guevara, saka si Master Judea. Napag-uusapan din. Siyempre nga naman, dapat just and fair. Meaning, patas lahat. Di ba? Hindi lang porket. Di ba? Napaka-ironic naman. Yung coincidence naman na talagang kung kailan putok. Hitik na hitik sa bunga, yung HOR, bigla na mga babanatan, yung mga vloggers. Sana yung mga mainstream media din. Ako, hindi ko naman nila lahat, Hindi ko naman nila lahat. May mga iilan din, no? Sa amin din, meron ding iilan. Di ba? Ako naman, I'm proud na wala naman akong pinapakalat na fake news. Diba? Wala naman. Okay? Diba? Ito na. Panoorin na natin. Issue ng bayan nating pag-usapan. Huwag niyo kalimutan mag-like and share ng video natin. Yan lang suporta nyo sa mga content creator na tulad natin. Ito na, SMNI. Panateros. Pasok! Diba, sabi nung mga congressman, kakasuhan yung or parang didikdikin yung nagpapakalat ng fake news. Yan. Paano naman yung mga nagpe-fake news ng mga mainstream media? Yan. At hindi naglalabas ng tunay na balita. Kaya magandang Gagawin On point ka, Sir Jay. kampa doon. Eto pa, may bago pang Yung daw ng isang senador. Ay, nakita ko yan. Grabe Wala yun. ba tayong picture dyan? Dumaan sa bus lane. May mga anak daw ng isang senador. Sino yung na Di umano. backup, nakita ko sa sa bus lane. Yun, sinasabi. Dumadaan. Yun. Maraming issue dito kasi sabi nila, wala daw nagbabalita sa media. Yan. SMNI lang ang nagbalita nila. In fairness sa SMNI, In fairness sa SMNI, ito lang yung para nakikita ko na talagang walang kinikilingan. Dapat sa kanila yung motto na yun. At meron nga akong narinig. Ayoko na lang sabihin kung sino, ha? Huwag natin sabihin, Carlo, kung kanino natin narinig to, no? Kasi pinagtataka daw yung MMDA. May picture sila, may pinadala sila sa mga media. Yung ibang media hindi naglabas. Yan. SMNI lang ang naglabas nitong picture na ito. Na kung saan nahuli yung kaya? isang Bakit kaya? No? Ano ang... joke lang. ng isang anak ng senador. Etong catch dyan, hindi lang ho yun anak. Okay lang sana kung anak, medyo siguro naging abusadong anak lang, hindi Yan. Yan. Congressman po ito. Yun ang masakit doon. Representante ng taong bayan na nagpapasahod, dapat gumawa ng batas, pero Aroy. hindi sumusunod sa batas. Yun ang matindi dyan. Diba? Congressman. Sino ba ito? Sige nga, Coach Oli, sino ba itong congressman na ito? Hindi ko nga kilala Ayun, nakasulat yan sa pag zino mo yan, Pakinggan. Natakot na naman yung media. Oo. I-zoom Pambira natin. itong mga media. O baka At nagpapataas actually, ng presyo. Ay! Dagdag ko lang Grabe yun, May isang reporter na biglang nanakbo.
ayaw, natakot ibalita yan. Ayan, tuloy mo. Ay, Ayan. wala. Grabe yun. Ang tindi. House of Representation. Ay, House of Representatives. talaga yung media. Media. Grabe, Yan, di ba? meron na ba yan na nasangkot sa iskandalo? Uy, parang. Ay! Naku, patay tayo dyan. Ano pangalan yan? Congressman na yan? Coach Oli? Hindi ko pa ano to eh. Hindi pa nabasa yan? Dapat ipa-drug test yan. Naku, ang pangalan po niyan, walang iba kung hindi si anak po ni Senator Rapi Yon. Tulfo. Yan, Oh. ito yung isang representative. Napanood po ito, niyo ba yan? AXIS ba ito? CIS. Ang pangalan niya ay si Representative Ralph Wendell Tulfo. Ay, Tulfo na yan. Naku po, yari ka. Nako. Alam mo huwag naman ganyan. Nasisira tuloy yung ibang Tulfo. Matino pa naman yung kakilala kong Tulfo dyan. Si Ben Tulfo, tinutino pa naman yan. Ay, oo, matino yan. Oo, masisira dahil sa inyong ganyan. Huwag naman po kasi tayong abusado. Yan. Kasi meron nagsasabi, baka naman backup card lang niya. Hindi naman nakasakay si Si Ralph. Oo, si Ralph Tulfo. Kaya lang, ewan ko. Hindi naman natin masasabi kung talagang hindi siya nakasakay dyan. Kasi sigurado naman ako, hindi naman bubuksan nung driver yung yung bintana. So, hindi natin masusure kung sino talaga ang nakasakay dyan. Di ba? Pero gayon pa man, since nakapangalan sa'yo, rehistrado sa'yo, Yes. pinagmamalaki yung pang you are part of the House of Representatives. Grabe yun. Sana medyo turu-turuan mo yung mga tauhan mo na wag dumaan sa bus lane, di ba? Ayan, kitang-kita. Hindi kaya na-impluwensyahan to ng ibang mga congressman. Kasi malamang sa malamang. Alam naman natin, yung ibang mga congressman, kung sino, ito yung masakit sa Pilipinas kung sino yung mga tagapagpatupad ng batas, sila yung sumisira sa batas. O kagaya Sila yung kagaya ng dumudungis. ito. Diba? So ngayon, ewan ko, dapat, pero ang request dyan ng taong bayan, ipatulpo mo. Yon! Ang tanong, Sino? sino? Tsaka ito pa yung isa sa masakit dyan. Kaya hindi naman sa tutusin walang, kasi katulad niya yung sinasabi nila Fernandez, ng ibang mga congressman niya na nasisira sila or sinisira sila ng mga vlogger. Alam niyo, Yan. napakalabo nun O katulad lang nito kay Ralph Tulfo. Sino ang unang mapuputukan nito? Walang, yung tatlong magkakapatid. No? Yung isang kapatid dun, kilala ko pa rin na ibang-iba ang pag-uugali sa mga Hindi trapo, no? hindi trapo. Kaya eto hindi kami ang sumisira sa inyo, kundi kayo din. Yes, Ano ninyo? totoo. O sino sumira sa dagdag kasiraan na naman to sa mga Tulfo. Sana naman din ang sa mga Pilipino rin na mga nakakaano ng mga ganitong balita is wag nyo rin sanang din lahatin. No? Kasi hindi naman porket isang apelido ng mga yan, iisa din ng utak ang mga yan, hindi ganun. Sinabi ko nga iba-iba. sa vlog ko Patulad to, magkapatid kami pero magkaiba kami. Madami siyang wala ako. Magkaiba. Talagang ibang-iba. Katulad niyan, di ba? Kaso wala akong kapatid dito si Coach Oli. Ang ganda nung sinabi nung isang netizen dito, sabi, dito sa Malaysia, kapitbahay namin congressman, napakasimpleng tao na nakakausap pa namin ang misis niya, walang arte sa katawan. Sa Japan, nangangampanya yung congressman. As in, nakatayo lang siya mag-isa. Gaganon lang siya. Wala siyang alalay, wala lahat. Sa Pilipinas lang naman ang mga congressman natin ngayon parang hari. Sila ang may-ari ng lahat ng departamento ng ating bayan. Kahit yung nasa ilalim supposedly ng presidente, kaya nilang utus-utusan, di ba? Kaya nilang utu-utuin. Kaya ang tanong ko dito sa MMDA, baka naman pakipagtao lang to pagka nakatanggap kayo ng tawag sa office ni Senator. Bigla kayong ikot na naman ng tumbong nyo. Parang yung panahon ni Chavit. Yun, isa pa yun. Diba? Nung nakita nyo si Chavit yan.
Mga ganun-ganun pa kayo. Tapos nung nagbigay lang ng parang instead na pinarusahan ninyo, wala lang, di ba? Baka ganyan na naman ang mangyari Yun dito. ang masaklap doon. Maganda to sinabi dito, sa panahon ngayon, wag nang ipatulfo mo. Kung hindi, ipabanat mo. Yun. Yun, ayos Hindi mo yun. nabanggit Pwede yung yun. sinabi kanina kasi may isa daw media dyan na talagang naaktuhan pa. At parang may video or nalaman kung sino yung nandun sa loob. Nakatanggap daw ng tawag yan. Kaso nakatanggap ng tawag, hindi inilabas sa mainstream media yung Yun lang. Supot tong mainstream. kulay blue. Supot. Kulay Light blue. blue. Light blue. Alam mo itong media na, ito yan ang concern ko eh. Yung kay Tulfo na yan, bahala na sila dyan. Pero yung media, anong nangyayari sa media natin yan? Yung, Kaya nga ito, sige coach. Sabi nito, banggitin mo apelido, kababanggit ko lang, Tulfo nga, Tulfo nga eh. Tulfo. Bingi ka! Banggitin ng Tulfo nga, paulit-ulit ko nang binanggit. Bungal. Tuloy. Hindi, si Sorry. Coach Oli. Coach, tuloy mo. ay, ando doon na nasa problema natin sa media. Tapos siguro after 2 days, 3 days, sa kanila ibabalita. Parang ang dating kasi sa atin noon, parang nagpapataas lang ng presyo pagka gano'n ang datingan. Ay, may balita kami rito. Ano ba to? Kaya lang, buti na lang nandyan ang SMNI. Ang SMNI, yun, matapang, walang kinikilingan, na talagang katotohanan, yun talaga yun, di ba? Kaya, ipabanat mo. Yun. Ipabanat ko. Ate, alam niyo, ano nga yan maganda nga yung, ano na yan. Diba, sabi nung mga congressman, kakasuhan yung or parang didikdikin yung nagpapakalat ng fake news. Paano naman yung mga nagpe-fake news ng mga mainstream Yes. media? Totoo. At hindi naglalabas ng tunay na balita. Ano kaya magandang Hindi nila gagawin yun. iisampa doon? Totoo. Bakit Hindi ba? nila kaya yun. Hindi nila Sabi pa gagawin nito yun. ni may nagsalita pa dito, kaya lang dinilit niya. Sabi niya, paano yan, di ba? Nasa committee pa naman ni Tulfo daw, ni Rapi Tulfo yung LTFRB, Oo nga. LTO, madalas daw niyang sabunin daw yun. Oo. Ha? Siya naman ngayon na tapos masasabon. paano yan? Alam mo, ganito lang yan. Wala naman tayo sinasabi na kasalanan ni Senator Rapi ito. Kasi ang kasalanan ng anak, kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng tatay, kasalanan ng tatay. At ang tagumpay ng anak, tagumpay lang ng anak. Ang tagumpay ng tatay, tagumpay lang ng tatay. Laging yan ang pinanindigan natin. Mula pa lang nung panahon ni Pangulong Duterte, lagi ko na sinasabi po yan. Hindi lang ngayon. Okay? Gayong pa man, kaya nga sinasabi ko na sana ayusin ho ito yung congressman na yun kasi nasisira yung buong Tulfo supposedly nasisira dahil lang sa isang ganitong kapalpakan Yes. mo. Isolated case Kawawa yan. naman yung tatay mo nadadamay. Kawawa naman yung mga tito mo na nadadamay din dahil lang sa feeling mo congressman ka na kaya above the law ka na. 'Di ba? Huwag ganun. Totoo, 'yon. Totoo 'yon. Dapat ang kasalanan ng anak, kasalanan ng ama, kasalanan ng ama. Wag naman natin lahatin. Kasi minsan syempre Pilipino, pag sinabing Tulfo, matik parang for all na 'di ba? Parang for all na 'yon. Sana merong mga isolated case na nagagawa yung anak, syempre magkakaiba naman 'yan. 'Di ba? Nagagawa din naman ng tatay. Kumbaga, isolated case na lang sana. At saka sana sa Pilipinas, alam mo, ewan ko ba, bakit naman pagka sa ibang bansa, masunurin yung mga Pilipino? 'Di ba? Nakakapagtimpi, humahaba yung pasensya. Alam niyo yan, yung mga OFW natin. 'Di ba? Kailangan yung makisama, humahaba yung pasensya nyo, kailangan yung sumunod sa batas nila dahil hindi naman natin batas yan. 'Di ba? Bakit naman sa ibang bansa nakakasunod tayo? Bakit naman dito hindi? 'Di ba? Lalong-lalo na yung may mga posisyon sa gobyerno. When you have your position sa gobyerno, talagang ganun Talagang kailangan pinis ka. Kasi merong mga iidolo sa'yo, merong mga titingin sa'yo, merong kang kukutsain, merong mamabash sa'yo. Dapat all the way. Dapat parang parang, ewan ko ito parang lang. Parang tingnan nyo si Vico Soto. 'Di ba? Tingnan nyo si Vico Soto. The way yung political will niya, the way na kung paano maniwala sa kanya yung Pasig. 'Di ba? Ganun-ganun lang kung paano siya magpaliwanag. Nagkaroon pa siya ng award na anti-corrupt. Pasig, 'di ba? Sa Pilipinas, nandiyan yun, na-post ko yan sa community ko. Anti-corrupt. Pasig. Si Mayor Vico. Bili mo kung gaano ka-proud yung magulang nun sila, Vic.
kung gaano ka-proud yun. Diba? Sana ganun, diin sa mga ibang posisyon. Gaya nga na sinabi ko, lagayan ng kinakwento ko. Diba, kung may 10 piso ka na para sa 10 tao, kung kukuha ka ng sapat lang, tigpipiso kayo, lahat kayo magkakaroon. Eh, kumuha ka ng 9 pesos, ay ano na lang, paano yung 9 na tao? Diba? Ganun lang kasimple. Kumbaga, kung ano lang yung due for today, yun lang yung punin natin kung ano lang yung sa atin. Diba? Huwag na tayong kumuha ng pera ng iba. Diba? Gaya ng mga ibang ginagawa ng mga korap na tiwali ng mga opisyal. Diba? Kaya nga ang una natin gagawin dyan, alamin kung ano yung mga plataforma, ano mga tumatakbo. Ito naman, napapanood nyo naman sa akin to. Inilalatag naman natin yung mga senatorial aspirant, yung mga mayoral aspirant, kung ano yung mga plataforma nila, nilalatag naman natin dyan. So, nang sa ganon, magkaroon tayo ng sarili nating investigation kung karapat dapat bang iboto natin to. Diba? Dahil yun lang yung pagkakataon natin, yun lang yung kapangyarihan natin sa May 12 na maipaluklok natin yan at itigil na yung korupsyon. True, huwag natin iboto, di ba? Yung mga kilala natin, di ba? Nababalitaan nyo naman yan. I'm sure, meron naman social media dyan. Etong mga tong susunod na video, eto sila Attorney Vic, saka si Attorney Jamie Bondoc, saka yung si Kiambao. Alamin natin kung ano yung mga ano nila, yung mga plataforma nila. Isa to sa mga ano natin mga lagi natin kinukuhaan ng video. Bilib ako rito kay Attorney Vic. Kay Attorney Jamie Bondoc, hindi pa sakat dito kay Kiambao. Tignan natin kung ano yung plataforma nila. Pero kay Vic, solid to solid, maisog to. Panoorin natin ito from SMNI 10. Simulan ho natin kay Attorney Vic Rodriguez. Yan. Sir, ano pong 3 pangunahing plataforma na inyo pong tututukan sakaling kayo pagbigyan na maging senador? Magandang gabi, MJ. Magandang gabi ho sa mamamayang Pilipino. Ako ho ay si Attorney Vic Rodriguez. Ako'y tumugon sa hamon ng hakbang na maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na posisyon. At bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyendahan ang plunder law. Ibababa ho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa po natin yan, aking ipapanukala na maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magiging guilty sa kasong plunder at nais ko ring iparehas ang sahod ng mga nasa probinsya sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan at mas magaang ang buhay sa probinsya. Ako po si Ariel Kerubin. Ay, Kerubin pala, Kiambao. Ako po ay tatakbong senador dahil ang tingin natin walang matapang na nasa Senado ngayon na magtuloy ng laban para sa korupsyon. 2 beses tayo nakulong, lumalaban tayo sa korupsyon, namatay tayo, no? At nasubukan natin na nadala sa morgue dahil sa paniniwala natin na dapat maiayos natin ang gobyerno. Ngayon, tatakbo tayo na ito ang plataforma na maisusulong natin. Unahin ko muna kasi bet ko yan, pero unahin ko yung ko. No? Yung corruption, lalabanan natin yan. No? Yung B, ito yung bigas o busog na tiyan. At nabalak natin na lahat na nakatiwangwang na military reservation, gawin natin, taniman natin, lagyan natin ng poultry, piggery o even grazing land para bumaba yung presyo ng mga bilihin. Yung E is dekalidad na edukasyon at yung T, trabaho at sapat na kita. Ito, papanindigan natin kasi kailangan natin na matapang na senador, no, para lumaban sa korupsyon at walang takot na titindig para sa taong bayan. Kamusta po kayo? Pilipinas kong mahal. Jimmy Bondoc. Kamusta kayo? Kumakain pa ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Ligtas pa ba yung paglalakad ninyo sa mga kalsada? Ako po si Attorney Jimmy Bondoc, abogado na po ngayon, musikero, habang buhay. At ngayon po ay isang aplikante sa pagkasenado. Alam niyo po, 2 po na major legislative platforms ang bibigay ko sa inyo. Ay, sorry, 2 platforms, legislative tsaka non-legislative. Sa mga batas po, lalabanan natin ang corruption. We have to institutionalize anti-corruption. Hindi pwedeng by executive order lamang. Bukod doon, yung mga rules, yung guidelines ng COA 2015-01 tungkol sa confidential at intelligence funds, isabatas na natin para wala nang magkaroon ng mga tanong tungkol sa confidential funds. No? Pagdating po sa health,
itigil na po natin ang pagkulong sa mga pasyente na hindi makapagbayad. Yung Anti-Hospital Detention Act, alam na alam ko po kung paano patibayin yan upang hindi na makatakas ang mga ospital sa pagkakulong sa mga pasyente. At ang edukasyon po, sa experience ko po sa PAGCOR, yung school feeding ang dapat number 1. Pag pinapakain po ang bata, tumatalino. At ang non-legislative naman po, ibabalik po natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang mahinaong pagtalakay sa mga problema sa bayan. Kasi ngayon, ang pagtalakay natin at bangayan ay nakakadagdag pa sa problema natin. Kaya ibalik natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Okay. Since nailatag na natin yung plataforma nung tatlo pa lang yun, although marami pa yan, pero at least meron tayong idea, nasa sa atin na yan, gawin nyo lang yung homework nyo, alamin nyo pa kung sino si Jimmy Bondoc, si Kerubin, pati na rin si Atty. Vic, nang sa ganun, malaman nyo kung talagang sila ba yung napupusuan mo. Pero para sa akin, Atty. Vic at saka si Atty. Jimmy Bondoc, kasi gustong-gusto ko, number 1, dapat may alam sa batas. Lalo na kung gagawa ka ng batas, dapat meron ka talagang alam sa batas. O kung hindi ka man siguro mambabatas, kung hindi ka man siguro may alam sa batas, at least kung di ka siguro lawyer, at least nakakaintindi ka ng mga law, ng mga batas natin. Nang sa ganun, pag in-apply mo yan, hindi ka incline ka, hindi ka maliligaw. So nilatag na natin yan. Nasa sa inyo na yan mga kayon, kung ano ba yung punto nyo dyan kay Atty. V, kay Kerubin, pati na rin kay Atty. Jimmy Bondoc. Now, balik tayo sa mainstream media versus vlogger. Ano yung sa tingin ninyo dyan? Kanino kayo maniniwala? Kanino kayo maniniwala? Okay pa ba ang mainstream media? Mapagkakatiwalaan pa ba sila? O madungis na yung pangalan nila? How about naman dito sa mga vloggers, sa mga political vloggers? Yun na naman yung kalaban, sa social media influencers, sige sabihin na natin. Naniniwala din ba kayo sa kanila? O karapat dapat din ba silang, alam mo yun, magkaroon ng parang organization na parang KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas? Kasi parang ito yung gusto nilang gawin sa Kongreso, na magkaroon ng regulation yung mga political vlogger, yung mga social media influencers. Nang sa ganun, hindi rin ligaw, di ba? So kanino kayo dyan? Mainstream media o mga vloggers, political vlogger? Kasi to tell you honestly, ang kagandahan naman sa mga vloggers, talagang wala naman kaming boss, wala naman kailangan tumawag sa amin. Kung ano yung na-capture ng camera namin, yun na. Lalo na pagka mga live, di ba? Wala nang editan yun. Kasi ang habol namin, ma-i-upload lahat di ba? Hindi ko naman sinasabing nag-e-edit ang mga mainstream media. Pero kasi yun yung nangyayari sa amin. Lalo na pagka nasa field si vlogger. Kunyari, nasa field, nasa rally, ano yun? Live yun, action yun. Di ba? Minsan, hindi mo na i-record kasi pag uwi mo, panis na yun. Kasi ilang oras na lumipas. So, hindi gaya nun live. Kumbaga, mga breaking news talaga. So, yun. Nasa sa inyo na yan. Paki-comment naman dyan sa baba kung kanino kayo sa dalawa. Hindi nyo naman kailangan totally mamili. Hinihingi lang natin yung opinion nyo kung mainstream media o political vlogger. Diba? Ang inyong lingkod, Joe Malone TV. Ako, nagpapasalamat ako sa inyo kasi naniniwala kayo sa akin. Siguro naman, hindi kayo manonood, hindi kayo mag-i-stay na matagal dito sa akin kung alam nyo namang wala rin akong sense magkwento o magtalakay na itong mga issue ng bayan. Pero I'm sure, confident naman ako na talagang may pagmamalaki naman yan ng Joe Malone TV na talagang kahit pa paano may pinag-aralan at inaaral ko din naman bago ako humarap sa inyo. Kaya minsan, delay yung mga upload kasi hindi naman pwede basta-basta upload lang. Kailangan alam ko din yung sinasabi ko. Diba? Mga kayon, maraming salamat kung nakarating ka rito sa dulo ng video na to. Sobrang thankful ang Joe Malone TV sa pagsuporta mo. Sana mag-like and share ka din. Meron din tayo membership. Subscribe din kayo kung di pa kayo nakasubscribe. At make sure na naka-click yung notification bell para meron kayong notification na may upload tayo. Pero araw-araw, meron tayong upload. Puntahan nyo lang yung channel natin. Maraming salamat mga kayon. Thank you so much. Today is January 28, Martes. Maraming salamat po.